boss, mga sir, magandang araw po ulit at magandang umaga. So medyo mainit ang umaga natin. So ngayon may trouble na naman tayong na-encounter dito sa ating mga unit. So papasilip ko lang sa inyo ano ba yung trouble na sinasabi ko sa inyo at ano ba itong maaari natin gawin at ano ba yung cause ng ganitong problema, bakit nagkakaganon. So ayan o mga boss, pakita ko sa iyo, pakita ko lang sa inyo at yung acting suction ay punong-puno ng yelo. So nagkaroon ng build up ng ice, so pati yun doon sa linya niya. So yan ngayon ang sitwasyon natin. So alamin natin ano ba yung sanhi ng pagkakaganito ng ating sistema at ano ba yung magiging epekto nito sa ating dito mismo sa ating makina at saka doon sa ating room temperature. So ano ba yung magiging effect nito sa temperature ng ating kwarto. So far okay naman yung natin. So sa ngayon manual defrost muna tayo. So alamin natin ano ba yung naging sanhi nito at bakit ganito kakapal ang yelo dito sa ating suction line at mismo dito sa ating suction valve ng compressor. So pag tinignan nyo dito sa pinakapuwit yung ating ibig sabihin nag-build up din ito ng yelo. So may tendency kasi pag ganito yung sitwasyon, may tendency na yung compressor natin ay masira dahil masyadong bumabalik yung ating liquid sa compressor. May tendency na kasi na sobrang lamig sa loob or may build up ng ice dun sa evaporator natin. Baka magdamag yung operation dun sa loob ng storage dahil laging bukas yung kwarto. So isa yan sa mga dahilan bakit nakakaganito yung ating makina. So makikita nyo doon sa ating minanual ko muna. So naka-manual yung defrost natin para lang malusaw natin yung yung ating contactor ng heater para malusaw yung yellow doon sa evaporator at the same time dito rin sa ating linya. So isa yun sa mga dahilan bakit nagbe-build up ng ganito yung ating sistema. So nagbe-build up siya ng yelo. So kayo po kung sakaling makaabot sa inyo itong video, paki-comment po kung sakaling nakaka-encounter kayo ng ganito at ano po yung mga ginagawa nyong solusyon para malaman namin kung ano yung mga paraan para maiwasan o at least ma-anticipate natin yung ganitong problema at ano yung mga immediate action na ginagawa natin pag nakaka-encounter tayo ng ganito. So sa ngayon, ang immediate action na ginawa natin muna ay manual defrost muna to. So naka-manual defrost siya. Sa ating timer, naka-manual, nakita nyo naman yung timer natin. At alamin natin ano ba yung mga causes pa at dahilan kung bakit kakaganito yung ating sistema at nag-build up yung ating yelo. So far yung ating compressor okay naman hanggang wag lang itong mag-yelo yung buong cylinder ng ating hanggang sa may ilalim ng ating compressor at sigurado kakatok to. So mapabalian tayo ng piston o mga flapper pad natin masisira. So yun yung isa sa mga iniiwasan natin dito. Upon checking natin dito sa kanina, so ibig yung ating na-detect na yung kanyang defrost timer dito ay minsan nagja-jump. So ibig sabihin hindi minsan nagko-function so minsan nag-i-stuck siya. So ibig sabihin may problema na yung ating defrost timer at sinabayan pa kagabi ng magdamag na operation sa loob ng kwarto kaya ganun kabilis yung build up ng yelo doon sa evaporator hanggang sa bumalik na nga dito sa ating
compressor. So nung na-check natin kanina umaga, hindi na natin na pinatagal at kailangan mag-conduct agad tayo ng immediate action para ma-prevent at ma-protektahan ang ating compressor na hindi masira o ma-damage, para tuloy-tuloy pa rin yung operation natin. So yung immediate action nga na ginawa natin is kailangan natin i-manual defrost yung ating sistema para malusaw yung and at the same time mamaya baka papasok din kami doon sa loob ng kwarto at ididiklag natin kung may mga namuong yelo doon sa evaporator dahil sa magdamag yung operation. So pag ganyan kasing ang operation sa loob, pagdamag, so may tendency kasi na laging bukas yung pinto, magdamag din bukas ang pinto. So may tendency na makahigop siya ng moist. So yung moisture na yon, pag nahigop ng ating evaporator, pag kumapit yan doon sa evaporator natin, yun yung purpose ng build up ng ice. So unti-unti magbi-build up yan hanggang sa umapal. Dahil dinadaanan ng blower natin, may hindi siya tumigas yun, titigas din siya. So umpisa, magiging frost lang yun. So pag makapal na at mag-defrost at hindi malusaw, so ang tendency nun ay tumigas. So titigas siya doon sa ating evaporator hanggang sa hindi na sa kayang lusawin ng ating defrost. So isa yon sa mga dahilan bakit nagkakaganito yung ano natin. So sa ngayon, unti-unti dinidefrost muna natin. So ito yon sa mga na-encounter natin ngayong umaga. So maraming salamat mga boss at sana malaman namin ang komento ninyo, makaabot sa inyo. Pag nakaabot, paki-like na rin, paki-subscribe, then comment kayo kung meron kayong comment para at least malaman din namin kung ano yung mga kaparaan ang ginagawa ninyo kung sakaling makaka-encounter kayo ng mga ganitong problema. So ito hindi naman to malaking problema, pero pag pinabayaan natin, so magiging malaking problema siya sa sistema natin. So hanggang dito na lang muna mga boss, mga sir, at magandang araw, magandang umaga at magandang Lunes po sa ating lahat. So pakiantabay na lang po muli at pakisubscribe na lang po. So maraming salamat at magandang araw po muli sa inyo.